Naku po, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron po tayong panibagong update ngayon. Kakapasok lang po. No, Paskong Pasko po ito. Kakapasok lang, may nakarating sa akin na isang purple na ahas na si dating Presidenteng Digong daw ay halos atakihin na sa puso at nanginginig sa galit, no? Inaatake na daw sa puso at nanginginig sa galit dahil sa nalamang survey na bagsak na ratings ni Sara Duterte. Biruin nyo ba naman, mga kababayan? Grabe, grabe po ang pagkabagsak po ng ratings ni Sara, no, sa survey. Kaya mismo ang kanyang ama hindi makapaniwala at hindi matanggap sa sarili kung ano ang nangyari sa survey ng kanyang anak. Halos ang sabi pa nga sa akin ni Purple Snake, halos kinamumuhian ni Digong si Sara at hindi na daw ito halos paapakin sa pinto ng kanilang tahanan. Grabe. Alam mo, sa totoo lang, si Sara lang po ang sumira sa pangalan na iniingatan ng kanyang ama na Duterte. So ito po, pakinggan niyo po. Sara suffers biggest drop in net satisfaction. Rating in the Q3 Tugon ng Masa National Survey by Okta Research, Vice President Sara Duterte experienced a significant decline in net satisfaction ratings, dropping by 16% in the Visayas region and 22% among adult Filipinos in Class E socioeconomic group, marking the largest decrease across all major areas and demographics surveyed from September 30 to October 4. Diba? Biruin nyo yan, mga kababayan. Ang laki po ng binagsak ni Sara. 70% ang kanyang trust rating na nawala. 30% na lang po ang natira sa kanya. Bumagsak pa yung 30% ng 12%. Biruin nyo ha. Biruin nyo. Halos 18% na lang ang natira sa kanya na may nagtitiwala. Sabi-sabi nga ng mga eksperto sa politika at mga nag-aanalisa sa politika, mga political analyst, na ang laki daw ng ang dahilan daw ng pagbagsak ni Sara ay yung pagmumura kay Pangulong Marcos, kay First Lady Lisa at sa pinsan nitong si Martin Romualdez, no, pinsan ni BBM. Kaya yun daw ang pinakamalaking lagapak or pinakamalaking bagsak ni Sara Duterte sa ratings. Kaya nga nakarating sa akin, kakapasok lang, na si Rodrigo Roa Duterte o former President Digong halos aatakihin sa puso sa sobrang gigil at galit na ang sabi pa nga ni Purple Snake na hindi na daw halos matanggap ni Digong na magpakita pa si Sara sa bahay nila sa Davao. Kaya mga kadidilis dyan, isipin ninyong mabuti. Kung mismong ang tatay ayaw nang makita ang anak sa sobrang galit ng pagkabagsak ng ratings ng inaasahan niyang susunod sa kanyang yapak. Diba? Biruin nyo ha. Si Digong masaya at natuwa na si Inday Sara ang susunod sa kanyang yapak. Ngunit sapagkat bagamat subalit, ito pala ang magbagsak at magsira sa kanyang pinundar or pundasyon ng mga Duterte, si Sara lang pala ang sisira sa pamilya or sa pamilyang Duterte, sa pangalang Duterte. Nako, mga kababayan, ito lang po talaga ang masabi ko sa inyo. Yan po, nagsuffer po si Vice President Sara sa biggest drop in net satisfaction ratings na ultimo ang Mindanao at Visayas, no? Visayas at Mindanao na baluarte ng mga Duterte, kinamumuhian at sinuka na ang Vice President. Yan nga ang sabi ko sa inyo eh. Yung mga didilis todo sigaw pa, may 32 million pang botante si Inday. Hindi iiwan si Inday ng 32 million.
Diyos mio Marimar, kayo lang nagsasalita na hindi iwan. Mismong kanilang lugar, mismong Mindanao, sinuka na si Sara. At biruin nyo ha, biruin nyo ha, si Sara Duterte never inendorso ng mga mayor sa Davao. Ang Davao po is malaki. Davao City lang ang hawak ng mga Duterte. Pero ang Davao po, may Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, may mga ganun-ganun pong lugar doon. Mismong mga mayor, congressman, gobernador, hindi po nila inendorso si Sara para sa 2028. At mismong si Digong, hindi inendorso ng mga barangay chairman sa Davao. Diyos ko po, si Digong halos manginginig sa galit. Hindi matanggap ang laking pagkabagsak ni Sara Duterte. Kung noon pa lang kasi nakinig na si Inday, hindi mapunta sa ganyan. Ilang beses sinabi ni Digong, Inday, kung alam mo sa sarili mong ginigipit ka na, mag-resign ka, magnegosyo ka na lang. 'Di ba? Kasi ang sabi ni Digong, yun ang sabi ni Digong, Inday, alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya at kulang ka pa, mag-resign ka na lang, magnegosyo ka na lang. Pero anong ginawa ni Inday? Putang ina mo Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, yun, at meron na akong na-hired na killer. Kapag ako pinatay, patayin nyo si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Isa yun sa mga nagpapabagsak sa ratings ni Sara, ang bunganga niyang basura. Diba? Ngayon, sino pang Pilipinong magtitiwala sa iyo bilang leader ka ng Pilipinas kung mismong ang presidente na kasalukuyan ngayon ay binababoy at binabantaan mo? So paano pa ang ordinaryong Pilipino na walang kaya? Kung mismong presidente nga kaya mong ipapatay, paano pa kami? 'Di ba? Kung ang presidente ng Pilipinas na pinaka-powerful sa buong bansa, kaya mong ipapatay, kaya mong bantaan, paano pa kaming mga ordinaryong tao? So sa tingin ninyo, ang mga Duterte, may tiwala pa kami sa inyo? Sa tingin ninyo, ang taong bayan magtitiwala pa sa inyo? Matatakot ang tao sa inyo. Dapat inisip nyo yan. Hindi nyo dapat dinaan sa dahas. Di ba? Tandaan ninyo, hindi kayo ang nagmamay-ari ng Pilipinas. Hindi nga kayo ang nagmamay-ari ng Davao, pero inaangkin nyo na. Tapos ganyan pa kayo magsalita. Di ba? Ang presidente binantaan, paano pa kaming ordinaryong mamamayan, di ba? Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, kung ganun na lang kadali bantaan ang buhay ng Pangulo, paano pa ang ordinaryong Pilipino? Hindi ko tatantanan yan. Papalagan ko yan. Di ba? Nagkamali kayo Binangga niyo pader. Di ba? Inday, mga Duterte, binangga ninyo pader. Maskin barangay chairman nga kakalabanin ng kagawad, hindi mananalo ang kagawad. Barangay chairman pa lang yan ha. Paano pa kung presidente na ng Pilipinas? Tapos kakalabanin mo nang wala ka sa posisyon. Diba Digong? So, dyan kayo nagkakamali. At ito nga si Digong halos mamatay na daw at atakihin sa puso sa sobrang galit at gigil sa kahihiyan ng pagbagsak ng ratings ni Sara. Diba? So yun lang yung aking reaction video, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. See you next vlog. God first. Thank you.